4:00 pa lang guys ng hapon, nagpapaputok na sa police station. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, hindi nagpuputukan dito kapag wala pa ang New Year. Pero magtataka ka kung anong putok ang ginagawa nila kapag lumalabas ako galing sa trabaho. Ganun pa rin ang maririnig mo. Kaya pagdating ng, alam mo, dilim, ayoko na nasa labas ako. Gusto ko nasa loob na ako ng bahay. Alam mo, may putok na isang putok pa lang. Gabi-gabi yan, guys. Pero alam mo, in how many years that I live in Denmark, I'll never heard that, there's someone using a gun to make a, gun shoot. Yeah. Pero lately, dahil gusto nila akong takutin, gusto nila akong takot-takutin, base sa gusto nila. Ganyan, may mga paputok-paputok silang ginagawa. Alam mo nung may trabaho ako sa Bugma, pinahaharurutan ako ng sasakyan. Kasi ang gusto nilang gawin ay i-hit and run ako. Makin mo yung paharurot ng sasakyan na sobrang bilis. As in, sobrang bilis. Tapos plus putok pa yan ng baril Oh. Ngayon, kung naputukan nila ako, hindi nila iniisip na kapag ang Pilipina namatay abroad, may involved na suko. Yun yung pagiging bobo nila. Gumagawa sila ng krimen. Tapos, magpapanggap sila ngayon na nagbabait-baitan sa akin. Pero yung visa ko, guys, paano nila i-explain? Kasi hindi naman ako makakakuha ng resibo na yon if I didn't forward my application form plus payment. Diba? Ang resibo na yun, patunay yun na na-receive nila ang aking application form. Tapos sabi nila, hindi daw nila na-receive. Ayun, may putukan na guys. Ganyan yan guys, ganyan. Magpapaputok yan. Alam mo nung last time na pumunta kami ng OHOS, kasama yan si Mons, na magpapadala ng pera, na binigyan ako ni Mons ng 2,000. Alam mo, may police din na involved na nagpaharurot ng sasakyan, pinapakita yung itsura niya na galit habang ako'y nagbablog. Yun lang, ang lakas ng mga loob nila magaganyan kasi hindi kaharap yung camera sa kanila. Pero kung makita mo yung mga itsura guys, parang alam mo yung kulang na lang ay barilin nila ako in public. Yes. Ganyan sila guys kapag hindi nila kayang pagtakpan ang krimen na ginagawa nila sa tao. Kasi nasanay sila na kapag gusto kanilang bigyan ng sakit na cancer, base sa kadimunyuhan ng kaluluan ng style nila, ginagawa nila. Sa akin, hindi nila nagawa. Dahil una, marami akong pamilya na maghahagilap sa akin, mga relatives ko. Kaya yun guys, tamang paputok at pananakot na lang sila sa akin pagdating ng gabi. Alam mo, wala naman akong pakialam kung magpabarilan kayo dyan Magpatayan kayong lahat as long na hindi ako natatamaan at ang anak ko, wala akong pakialam sa inyo. Kahit magbarilan kayo, wala akong paki. As long na hindi nyo ako pinapasabugan. Ito, makinig kayo Alam mo, ganito dito na. Ganito. Ganyan ang ginagawa nilang pananakot. Pananakot base sa kaiyot-iyot turns ng kanilang mga kalalalaan. Magpasalamat ka ba guys kapag marinig nyo? Kasi mautak din naman yan. Binomonitor nila ako dito sa bahay. Ito, itong tinga na to. Ito. Magtaka kayo kung bakit. Kahit sa forest magtutor ako, mayroong nagpapalo sa akin. Ito tong tenga na to, hindi ko alam kung kailan nila nilagay. Pero magtataka ka, marami akong naririnig na kukuda-kudang mga Pilipina na alam mo yun, gusto akong sipain palabas ng Denmark. Alam mo sa totoo lang, maraming bobo dito. Maraming bobo sa country nito. Alam mo tong country na to is kailangan mong i-force ang sarili mo to learn Danish, yes. Pero alam mo, maraming uuka-uka na Danish dito, na Danish citizen. Yeah, I mean, not Danish foreigner na uuka-uka mag-Danish. Hindi marunong mag-English. Pero nakapag-stay sila dito, may permanent, mayroong mga trabaho, mayroong mga Danish passport. Pero mas bobo pa sa akin. Hindi yan makakapunta ng Kumon kapag wala ang kanilang mga, alam mo na, mga old husband. No. Pero ayun, nabubuhay sila sa Denmark ng mapayapa. Pero ako,
Na sa totoo lang, yung permanent na in-apply ko na yun, para yun sa anak ko eh. Hindi para dyan. Kasi dati binibintang sa akin, ay naku, papel-papel lang yan. Kaya yan kumakapit kay Monses dahil papel-papel lang. Excuse me, hanggang ngayon wala nga akong papel eh. Diyos ko, tamang renew lang ako. Kaya wag akong pinagbibintangan nyo. Alam yan, kapag hindi na ayon sa gusto nila kung paano ka pa ikot-ikutin at ayaw mong mag-agree sa kanilang mga drama, base sa katinggilan at kaiyot-iyotans nila, promise, dadaan-daanin kanila yan sa palabog, pa boom, 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 ganon. Ayun guys, paki ko ba sa kanila? Ayun ako. Hindi na nila ako ngayon matakot-takot na pwede nilang utos-utusan, ganito, ganyan. Alam mo last year kung bakit hindi ako nakapag-concentrate? Dahil maraming mangkukulam na tumitira sa akin. Sobrang dami. Alam mo, matutulog ako, mararanasan ko kung paano ako lagyan ng karayom sa mata, nararamdaman ko kung paano pumasok. Ito to yan. Naramdam ko yan kung paano tusukin ng karayom ang mata ko. Kung paano lagyan ng something sa sa dibdib ko. Ay, lahat ng pagpatay sa akin behind my back ginawa na nila. Suddenly is the filled in so many things. Alam mo kung anong Ay nako. Thank you pa rin kay Haring Samuel. Thanks God. Thanks God sa lahat ng protection niya. Thank you kay Mons kasi itong bahay na to, sa totoo lang, ang bahay na to ay half sa akin, half kay Mons. Pero wala akong planong bitbitin to kahit na amount ng perang ito. Alam mo kung bakit? Gusto ko mamuhay sa Pilipinas nang wala akong bit-bit na manggad ni Mons. Kasi ayaw ko maging utang na loob ko sa Danmama kung paano sira-sirain ang buhay ko, dignidad ko. Kapalit ng amount na sa totoo lang, si Mons ang may utang na loob sa akin. Bakit? Hindi niya siguro mababayaran agad-agad ang apartment na yun kung hindi dahil sa tulong ko. May ambag ako kung paano siya nakasave ng pera. May ambag ako kung bakit siya nabuhay sa mundo. May ambag ako kung paano naging bahay ang bahay. Mula sa apartment hanggang sa 2 bahay na ito. May ambag ako kung paano siya nabuhay. Bakit? Kung hindi dahil sa akin, hindi na diskubrihan na mayroon siyang cancer sa katawan. Yes. Kaya akala nila, pwede nila akong turo-turuan ng mga cancer sa matres, no? Kasi dito guys, kapag gusto ka nilang bigyan ng sakit na cancer, napaka-easy lang. Napaka-easy. Alam mo, yung papupuntahin ka nila doon sa hospital nila, bigyan ka ng kung ano-anong injection. Mga virus dito, inaalagaan nila masyado ang virus. Promise, magtataka ka na lang, uubo-ubo ka, may virus ka. Tapos yan, may mga pa-injection sila. Alam mo kung ano? Hindi ako nagpapa-injection. Kasi virus is, like they said, kapag virus, mawawala naman sa katawan mo yan eh. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong mga injection to remove the virus. Mawawala ang virus ng kusa. Yes. Kasi doon mo matitestingan kung paano mag-fight ang katawan mo sa virus, kung paano sipain ang virus. Alam mo, wala akong pakialam kung nag-i-injection sila ng ganito, ganyan. Bakit? Dito sa Denmark, inaalagaan nila ang sakit. Yes. Bago nila bigyan ng lunas ang sakit ng tao, worse na. Kaya may mga cancer dito na hindi na nalulunasan. Hindi ko alam kung anong drama nila sa buhay. Pero base sa mga natuklasan ko, akin na lang yun guys. Kasi sa totoo lang, marami ako natuklasan na ayaw nilang lumabas. Lumabas ang balita, lumabas ang sikreto nilang kabula-bulalas na kahit kailan ay ayaw nilang ikwento sa publiko. Pinababastos nila ang isang Pilipina dahil sa Danish language only. Diba? Napakababa, Napakababang dahilan. Mang-iiskandalo ka ng isang tao dahil hindi daw marunong mag-Danish. Diyos ko, ang dami-daming foreigner dito, ang bobo-bobo sa Danish eh. May mga Danish passport, hindi marunong mag-English. Kung marunong man mag-uka-uka ng Danish, bobo sa English. Ay kung si Tuyen nga, chicken nga, hindi niya alam eh. Ngek. Kaya hay nako, pakialam ko ba sa babae nga, ayun yung sahod ko pa, no?
Biningi-bingihan ng hinayop. Alam mo kahapon, ay naku, hinihintay ko lang na atakihin niya ako. Dahil kapag may pulis na ang promise ipapalunok ko sa kanya yung time na nagtrabaho ako sa kanya. Kaya akala niya siguro lahat ng Pilipina na pwede niyang pwede niyang gagugaguhin eh. Kung pwede niyang sigaw-sigawan, sisigaw-sigawan niya. Ay, nek-nek niya, nenok niya. Kasaka ninok-ninoka ng kaunga-ungaan niya. Alam mo, maraming kaaway ang babaeng yan eh. Napaka-ipokrita niya. Kapag may kailangan siya, ang bait-bait niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi na dapat ako dyan, itutulong. Dahil mula last year, sinasabi niya na, free daw, free. What? Walang free sa Denmark. Sinagot ko nga siya eh. Alam mo kung 5 hours lang or 1 hours, yeah, it's free. But there's no free in Denmark. Ay, ang kapal-kapal ng mukha niya. Sabi niya, kinausap niya si Mons. Kausapin niya si Mons, hindi sa harap ko. Para makasagot ako, para alam ko kung ano yung sinasabi niya. Behind my back, gusto niya, sipain ako. Pinalabas niya ako ng butik niya. Pero nung kailangan niya, you're sweet, Rohelia, you're sweet, you're smart. Yes, I'm smart to yen. Sa totoo lang yung kaya kong kitain sa YouTube to yen. Nako, barya lang yan, yung sahod mo. Nagpapakamatay ka dyan sa salary mo na yung kuko mo itim na. Alam mo sa lahat ng ayoko, yung sinisigaw-sigawan niya ako eh. Sinisigaw-sigawan niya ako as a servant na wala naman pala siyang pangsahod. Pipiling-piling sosyal. Nek mo. Alam mo kahapon, yung nagbigay siya ng candy kay Mons. Nakalimutan ko, ibabalibag ko sana sa pintuan ng niya. Diyos ko, inuuto-uto mo lang yung tao na nakain dyan sa restaurant mo kapag na bad trip dahil sa sobrang tagal. Tsaka, my God, ano ba yung mo? Ano ba yung mga recipe mo? Mga sibuyas, mga lang naman yan, mga carrots na gulay na Diyos ko, paulit-ulit lang yung salat mo. Yung salat mo, pari-pariho lang ang itsura. May iba-ibang mino, pero yung salat mo, yun, sa salat-salat pa rin. Parang seaweeds ng blank mo, saka blank-blankan mo. Blangok ka. Ngok-ngok mo, ngengok mo.